Alas 9:31 na po ng umaga. Kasama na natin sa ating linya si Ginoong Mon Abrea, Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group. Co-chair naman ng Ease of Doing Business Task Force on Paying Taxes. Sir Mon, magandang umaga. Welcome to ASPN. Good morning, Mon. Welcome back. Magandang umaga, Mago, at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. So, gaano katagal natin hinabol si Sir Mon? Ilang taon bago pumayag na mag-guest sa atin? Halos isang taon na yata eh. Sir Mon, thank you so much for finally accepting our invitation. 3 years na naman akong bumabiyahe, so one-third lang naman. 1/3. O sige. Excused. Okay. Okay na, Sir Mon, banner stories ng ating mga broadsheets, mga pahayagan ngayon. Ito nga from 20% tariff, yung papataw na nga Estados Unidos sa mga produktong manggagaling po sa Pilipinas, naging 19%. So sabi nga ni Pangulong Marcos, 1% might seem like a very small concession, but put it in real terms daw, significant achievement niyang tinawag itong natawaran from 20% naging 19%. Pero balita natin ng Indonesia, from 32% naging 19%, so 13 percentage points. Ganon din ang Cambodia, 13 percentage points. Reaction mo nga, Sir Mon, dito sa natawaran natin from 20%, 90% ang taripang ipapataw po. Sa totoo lang, depende. Kasi diba, yung Indonesia, phone call lang, 32 to 19. So siguro depende dun sa ine-expect natin, kung ano yung expectation natin dun sa visit or pagkikita nila ni Presidente Trump. Nasa US ako, no, kaya medyo maingat tayo, baka ma-deport. Yung pala. Ang ano kasi, diniscuss din namin yan sa klase, meron kami discussion ng tariff. Kasi po, para sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ang tariff, tax din yan. Pero itong tax na to, special siya kasi ginagamit siya to protect yung local industries or to control yung trade, yung pagpasok ng mga foreign products. Yes. But in this case kasi, ano siya, parang revenge taxation. Correct. Parang dahil ang feeling ni Presidente Trump, bakit ganon, puro deficit, but puro mas malaki yung pumapasok sa amin, konti lang yung nilalabas na or ini-export namin sa inyo. Honestly, dapat na sumagot na yung mga economic managers niya kasi depende kung gaano ka-aggressive at kung may produkto ka na i-export. Sa lagay ng US, diba? Halos wala naman sila talaga pinuproduce dito. Puro trading lang talaga sila. In fact, isa silang malaking market. Pero even yung mga luxury items, sa Asia ginagawa. Sa China particularly. Yeah. So ako, para sa akin po, it's really a trade war between US and China. And since hindi makapag-head-on fight yung dalawa, yung mga karatig bansa ngayon yung niyayanig nila. Sa akin, yung 19%, kung ikukumpara natin sa ating mga kapitbahay, medyo parang we're back in the game. Kasi mababa tayo sa Vietnam ng 1%, parehas tayo sa Indonesia ng 19%, pero hindi naman din doon nagtatapos yung laban. Meron pa rin issue ng ease of doing business, corruption, mataas na kuryente. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-lock in lahat dito na lahat ng kabarahan natin itaya natin sa US. So, maliit ba siya o malaki? Depende sa inaasahan nyo.